Okay. Okay, what's up? What's up? What's Ayun. Hello once again, people. Hakdog. your Welcome ulit sa stream. Hello. Good evening, my friend. good Inan muna. Good evening. welcome friend. na oh, Welcome sa stream. welcome sa mga viewers natin Hello. sa podcast natin na pinamagatang WMF. Yan. My name is OCG. Wala tayo. Clicks. Ayan. Welcome sa stream and welcome sa podcast natin, people. Ayan. Medyo maingay Medyo okay na tayo. Medyo biglang lumalas pag lumilipat ng window. Sound trip ko rito ngayon. Sa kabila, mukhang hindi ko marinig. Alright. Baka meron Ano naman ako Nasaan ka ba nun? Nasa kabilang side, pre? yan. Yan, Oo. kabilang side, pre. Yan. Oh, by the way, simulcast yung ating podcast natin kay OCG tsaka kay Bonflix. Simulcast on both Twitch channels yan. Somatic. Ano yung... anong ayaw? Ano ayaw? What do you mean? Tag dito, pag ina-altab ko, Ano niya? mamatay yung Namamatay yung sa music. stream ko. yung camera na Discord. Pero all is good. All is good. All is goods naman. Ay, hindi. Kung yung sa window yan, ang problema is kailangan mo ilipat-lipat lang yung window para may lumabas na camera. Ganun. Kita mo. Okay. I'ma try. So, ay, Namamatay yung video. Yun nga. yun nga eh. Hindi ko nga nakita kung... Wala yung Ayun. Anyway, sige. Nakita Ganito na lang. ko- Ganito na lang. Paano? May read comments in my Sa phone ka na lang magbasa ng comments. Pwede yun, no? Alternative. Yeah. Kita ko rin naman yung chat dito. resourceful. Yun. Ay, what's up, bro? Welcome sa stream. Good evening sa'yo, pre. Good evening. Para matagal pa tayan, pre. Good evening. What's up? Pre, sa kitchen ako na-assign. Alam mo ba kung gaano ginagawa doon? Ay, magandang topic yan, Kitchen yan sa fast food yan, Kitchen sa fast food yan, pre. Kasi nagwo-work siya sa McDo. McDonald's ba or Jollibee? Anyway, ang sabi na saan, McDo eh. Yung last na nag-usap kami na to. Yan. Okay. Shoutout ko din yung una nag-comment sa atin. Yun. Marbs the Great. Marbs the Great. What's up, Marbs the Great? Episode 2. Ay. Andito siya ng episode 1 natin. So, Yan. One of the first viewer mo sa iyong channel. First viewer ever sa ating podcast. Before we discuss everything, meron kang good news Meron kang ibabalita na good news yes. Yes, we are Twitch affiliate. Yo! No? Yo! Kaso nga lang, Happy na. ang tag dito. Yan na naman, namamatay na naman ako. Ay. Hindi ko pa siya kompleto kasi kulang pa ako ng requirements. So I have True. Kailangan pa something niya about it tomorrow. Diba? Magre-renew lang ako ng lisensya. Yeah. Yan yung importante. Kailangan ko ng ID. Of course. Kailangan mo ng ID. Set up na sana ako ng ang tawag dito, yung ang tawag doon, viewer rewards. Yes. Yung rewards like yung tulad sa channel mo na boy. Nasa Blur Pre. Yun. So Nasa Blur. Yung onboarding ko ng affiliation and then we can proceed with the yes. Sabi ni Ryle dito, i-topic na natin yung mga bagong video or movies or series sa Netflix. Actually, yung part na yan, ilalagay na natin yan sa pinaka-last part ng podcast natin, which is yung bago nating segment. Ano yung bagong segment natin? Under the Sun yung Under the Sun yung Under the Sun yung pangalan ng segment. Anything around the sun. Yun.
Basta related sa kahit anong topics na hindi pa natin na-discuss for this episode. I-discuss natin yan. Oo. Yan. Yan. Yan, So, gusto ko yan. diba? Yung mga bago sa Netflix, yung mga bago sa Netflix, Disney Plus, ano pa ba? Amazon Prime. Hindi ako nag-Amazon Prime eh. Kasi puro na mga local doon ngayon sa mga Amazon Prime eh. Balita ako. Puro meron ng mga local. Oo. Wala akong sa wala? Netflix. Kasi mga pinapanood ko is luma, like Breaking Bad. Nawili na lang ako sa kapatid ko. Hindi ako nanonood ng ng medyo hype. True. Series, anime, and movies. But all is good naman. All is good in the hood. Matik yun. Ayan. Actually, di-discuss natin yan. Sa last part na lang yan. Okay. Last part. Yung na yan, yung Ayan, sige, tuloy natin. Tuloy. Mga issues. Tapos, tuloy tayo sa program natin, like yung weekly news. Kamusta ba, Mayor? Kamusta ang iyong linggo? So far, so good naman, pre. More on, nag-exercise pa rin naman ako. Kasi I am going down to 217 pounds from 245. Diba? Lapit na tayo sa 200. Lapit na. by October, 200 na. Diba? 200, pre. Kasi mayroon akong goal dyan. Merong konting kembot pa, konting takbo pa. Kasi ang ang konting takbo, konting kembot, konting lakad sa may konting lakad ng kasama yung aso, matik. Diba? Hey, what's up, May Jimbo? Welcome to the podcast. What's up? Good evening. Kumusta? Then, may mga nakalap ka bang news, Mayor, for this week? Gawin na natin traditional yung news na. Tara. Yes, we can. We will actually sa episode na to. We will and we can. Yes. Two squads. May mga makakalap ka bang mga chismis? Meron, pre. We have, pre. Alam mo yung, pre? Tap mo na to, boss Jim. Yung sa ESGS, pre. Simula tayo sa ESGS, pre. I-compare natin yung last year. Bakit nagmahal yung ticket? Magkano ba yung ticket last year? 410? 410. Sa SMX pa yung venue, pre. Magkano na siya ngayon? 750. 750. Shit. Ang taas ng presyo, pre. What the heck, pre? Ang presyo. Hindi ko alam kung anong meron kasi lumipat sila ng venue eh. Sa World Trade Center na sila eh. Nagpalit lang ng venue tapos ganyan na yung presyo. Or there's another option na trauma sila sa Conquest, hindi ko sure. Pero sa Conquest kasi parang ganun yung nangyari, 'di ba? Yung Pila Quest. If napansin mo yung Pila Quest, 'di ba? Dapat kung sold out na yung grabe, umikot sa SMX. Buti di ako nakapunta nun. I never went to that Conquest dahil wala. Hindi ko feel pumunta. Sino pupunta ka doon? Si Pokemon. Si Pokemon lang. Kung habang mo si Pokemon, talaga? Pumunta ka talaga. Si Pokemon, pupuntahan mo talaga. Kaso, mahal ang ticket, pre. So, not worth it. Kung ganun ang price, diba? Sa mga hindi nakakaalam pala, Mayor, daw ang ESGS? Electronic Sports Gaming. Teka. Ano ba? Electronic Gaming. Basta may something yun. I forgot that part. Basta Electronic Sports Electronic Sports and Gaming Summit. Yun yung ESGS. Yan yung tamang abbreviation. Sa mga hindi pa nakakaalam, yun na yun. Yun yung meaning ng ESGS. So, siya? Summit for anything about gaming. Yes. And then, syempre, hindi lang about gaming yun. Meron ding mga computer parts doon. Headphones. Keyboard. Headphones. Baka meron doon magpapasponsor. Taco Flask. Hindi, joke lang. Tumbler, pre. Tumbler, pre. Baka meron doon. Hindi lang yun. Tumbler sticker, t-shirt ang makukuha niyo. Makakita ka rin ng nagko-cosplay mo. Nag-stream doon. Streamer din. Content creator. Meron doon, Nike.
Matik yun! Matik yun, may Nike doon, pre. Kasi nandun labas na yung mga assets niyo. Ay, sorry. Yung mga assets na ilabas niyo, ha? Assets, di ba? Ilabas. Hindi liabilities. Assets ilalabas niya doon, syempre. Oo. Para makita ng mga fans doon sa World Trade Center na nandun yung Nike. Lalo na yung collab ng Nike. Si yung Nier Automata. Grabe. Yan yung time na umalis ako sa game na yan. Nung lumabas yan. Si 2B tsaka si A2. 2B. 2B and not 2B. 2B yung not 2B. Wala eh. Hindi rin ako nakapaglaro nun, di ba? So, wala. I left, pero good memories for that game. Yes. Yes. For the win. Yeah. Waifu for the win, pre. Waifu for the win. Claypat, shoutout po. What's up, brother? Shoutout sa'yo. What's up? Claypat, what's up? Welcome to the stream. Welcome to the podcast na rin. What's up? No game. So, siya? Non-streamer siya. Non-streamer. Yes. Siya? Viewer. I believe. Gusto niya sa ating sumama sa next episode. Oh, yeah, good idea. Oh, gusto siya maging guest. Yes. Guest. And then, hopefully, kung maging part na rin ng Pero, tignan natin. We will see. We're just new, pero we will see. Ayun, ano pa ba? Sige. Kung maibabalita, yung regarding sa Magic community, Ayan. Nakikita ko sa tambayan. Ang daming sa tambayan. Yung sa tambayan kasi, nakikisingit na lang ako dun, pre. Hindi na ako naglalaro, pero nakikibalita ako dun. Syempre, I need to keep updated sa game. Lumalabas sa Lumalabas sa feed eh. Yung feed ko. Lumalabas dun na wala akong idea kung and then nung nagbasa ako ng comments doon ko nalaman na yung mga freebies dapat for players na sumasali ng tournament dun sa mga LGS dapat ibibigay sa mga players doon without any bayad or wala nga competitions. Kung freebie talaga. Register ka lang. Register lang. Nangyari daw ito haka-haka lang tayo rito, sir, walang halong katotohanan. Wala. Walang mali siya. Baka may matrigger. No. Hindi ko sure yung kung anong totoo eh. Kumbaga, ginamit nila yung freebie na yon, yung Lotus Petal, as a reward doon sa competition na sinalihan ng mga players, which is dapat binibigay na lang. Door prize yun eh. That's freaking door prize. Diba? Door prize yun eh. Basta kung card game, greedy talaga dito. So, yun lang yung balita. Kaya nag-stop na ako sa mga competitive na MTG kasi yung mga pamigay na card dapat kung freebie, okay? Ang paglalabanan is dati pang pinaglalabanan playmat eh. Playmat yung pinaglalabanan tsaka yung top 8 na booster box, booster pack usually. Or yung parang free na rare card na ibibigay na pang top 8. Yun dapat yung pinapamigay. Yun, magagets ko. Kaso nagdagdag pa ng Lotus Petal. What? Bakit nagdagdag pa ng, di ba? So, hindi nagma-Magic the Gathering, Ang Lotus Petal ay isang mana source or mana rock. Kapag sacrifice mo siya, magkakaroon ka ng any color. Artifact, 0 to cast. Sacrifice mo lang yan, magkakaroon ka ng 1 and of any source, any color. Isang source lang. Pero 0 to cast pa rin. Parang Black Lotus, pero mas budget version. Mas budget version. Hi, what's up, Meijim? Salamat. Thank you very much sa pag-alert. Thank you. Actually, pwede siya sa Pauper, di ba? Hindi. That's rare. Sa Pauper? No, hindi siya rare. hindi siya common. Hindi rin siya uncommon. Okay. That's rare. Pero teka lang. I need to verify again. Kasi meron naman tayong website for that. Lotus Petal is meron naman tayong gatherer para dyan. So pagkakalam ko, hindi na siya rare. Ay, hindi na siya uncommon. Common or uncommon. Tingnan natin.
Kasi sa pagkakalam ko, rare siya. Older version. Sa older version. Ayaw nga, common nga. Pasok sa popper. Yeah, pasok sa popper. Pero mahal. Yeah, pasok sa popper. Yes. But it's expensive kasi gamit sa ibang format. Like EDH. Yeah. Uncommon nga eh. Diba? Nag-print sa uncommon. Pasok sa as mythic rare kasi. Pasok. Gamit sa legacy na format. Yan sa affinity. Pasok sa affinity na pasok doon. Diba? Pasok doon. Ano pa ba? Saan ba papasok yun? Wala na naman yung ko. Ano, camera mo, no? Or yung mic mo, no? Oo, yung sa Discord. Pag nag-altab ako, nawawala. Ano mo na lang, ang ginagawa ko dyan pag ganyan, yung Discord nasa likod window lang. Mode ko window mode mo na lang. Pwede yun. Pero i-adjust mo ulit. Kasi kung naka-pop-up yan. Ayan. And then, pop-up. Ang window mode ko, yung yung mismong web ko. Okay. Pwede rin naman. Yeah, pwede rin. I need to check. So, ayan. Mas malinis pa. Meron mas pa malinis. Mga news aside sa confidential funds natin. Confidential funds. ESGS tsaka Cosmania pala. Malapit na pala to. Cosmania. Sino mga nagko-cosplay dito? Tasang kami. Ako di ako nagko-cosplay, pero dumaan ako sa mga ganyan. One time lang eh. Skin-out ko lang, sinubukan ko lang pumunta. Tingnan natin kung trip ko yung anime yung mga nagko-cosplay. Wala, nagpa-picture lang naman din ako doon and then wala. Parang pero interesado ako sa anime before. Ngayon, well, nasa gaming lahat eh. Gamer naman talaga ako. All of the ano. Pero malapit na kasi itong Cosmania. Kailan ba itong Cosmania na to? So mga gustong pumunta, mag-iingat sa maulan. Maulan free. Doon, ingat sa pickpocket tsaka sa mga madami dun. Ay, hindi pala bastos. Sa mga manyak. Yan. Daming manyak dun sa event na yun. Ang dami dun. September 30, until October. Make sure meron kayong tama. Make sure meron kang chaperon doon, ha? Pag wala, delicates pag magsosolo. Nagsosolo pa nga. GG. Sinolo pa nga ang Meron mga nagsosolo. Ayun, ang venue is SMX. Ang tubig. Ayun, go. Kuha ang tubig. Yes, ano pa? Ayun. So, hindi ka mag-ano yung tubig siguro. Hindi, sige, mamaya na ako magtutubig. Diretso tayo sa topic 1, Mayor. Pwede, yan. I'm just checking yung sa event ng Cosmania. Tagal na pala nito. 15 years na pala to. 15 years na. Sige, check mo muna. Kukuha na ako ng tubig para mabilis. Go. Tuloy tayo. Wait lang. Yan. Kuha ng tubig. Kuha na. Tagal na pala nito. What? VIP 3.5 pre? Ba't ang mahal? Ang mahal ng presyo, 3.5. Expensive. Honor. Teka, pipicture ko kaya ito. Ay, dapat nung Teka. Dapat pala to. Yan, kumuha ng tubig sa tropa. Yes. Kumuha ng maraming tubig. Salamat pala sa suporta ni Claypal. Yun, Claypal ba to? Claypat. Nag-send sa'yo ng Claypat pala. Yeah. Nag-send sa akin ng picture na habang nanonood siya ng Dota live stream competition at nanonood din siya ng podcast natin. So maraming salamat sa suporta. Thank you. Happy ballers tayo dyan. Thank you. Ayun, alam naman. Ayan. Okay. Arigato, Mr. Roboto. Domo arigato. So, Destiny. Ayan. Okay, so I think we are done. Pero ang chinek ko yung tickets ng Cosmania. Mahal pala. I've checked. It's expensive also. Silver status, 600 pesos. Oh my God, 600? Mm-hmm. I think mas mura to compared mas ESGS ng 150. Oo. Includes silver agad. Includes access to X Hall, MG Hall, and SP Hall without jam concert. Sino manonood ng concert sa Cosmania? Ewan ko. Baka merong manonood. Dati nung no last year ata or this
tama, last year. Last year. HoloLive guest, no? Indonesia ang HoloLive Indonesia ang guest. Sila muna, Hoshinova, etc. Yeah. That pupunta ako. Kaso, naubusan ng ticket. Naubusan ng yun lang. Naubo. For the venue. Convention, yes. Okay lang. Sa mga nakakaalam, si Bon Clinks ay isang average HoloLive enjoyer. Isa ka palang loyal fan ka pala ng HoloLive, ha? Yung mga ano ba yan? Sino ba to? Si Hatsune Miku. Sino? Hatsune Miku. Hindi. Iba pala yan. First love yun. First love natin si Hatsune Miku. Hatsune Miku. Iba pala yun? Okay. Parang, iba. Iba pala yun? Voice changer yun. Yan lang. Ayun. So, I guess we are done with our weekly news for this week. If you're familiar with Mortal Kombat pala, familiar ka ba sa Mortal Kombat? Yung bago. Yes. Mayroong bago sa Mortal Kombat 1. Mas maganda sa ibang console. Pero sa Switch hindi. Switch version hindi. Hindi. Kombat 1. Yung bago. Ni-remake nila yung 1. Bagong storyline, bagong timeline. Hindi. Bagong timeline na. Bagong timeline. Hindi. Bagong timeline na. Yun. So, pangat sa Switch. Wag nang bumili. Sa PS5 na lang, tsaka Xbox or Steam. Yun na lang. Okay, so... Diba? Yun na. Okay, so... Dadagdag mo yun. Sige, dagdag. Go. Ano yung dadagdag mo? Saglit lang to. Doon sa mga gusto ng mali. Doon sa mga Marvel fans, no? Na gustong maglaro ng Avengers, no? Yeah. Meron sa Steam, nakita ko last time and binalita sa akin ni Vince, ng kaibigan ko. Yung co-workmate ko rin. Yung Avengers, pre? Nakasale yung Avengers ba? Yes, nakasale yung Marvel's Avengers sa Steam, yung definitive edition for 200 pesos only. Kasi tatanggalin nila yon sa Steam. Tatanggalin na nila yon kasi gawa siya sa Unity. I think. Hindi kasi medyo flop yung game na yun para sa akin. That game is a freaking flop para sa akin. Kasi parang first of all, sinubukan ko na yung game na yan, napaka-lag, pre. Loading times pa lang naglalag. Naglalag. Sobra. Tapos, limitado lang yung characters mo. Parang, sa Avengers, parang 6 characters ang pagpipilihan mo doon, 7. Kasi nandun si Hawkeye. 7? Wala si Spider-Man doon. Si Hawkeye yung gamit mo? Di ba si Hawkeye main character? Sa unang-unang part, si Hulk. Tapos si Hulk, si Iron Man. Si Thor wala pa, hindi ko pa nagagamit si Thor. Si Captain America nasa kalagitnaan yun. Nung tinest ko. And then sino pa ba mga ko. Pero buti, lang siya for demo purposes lang. Hindi ko binili yung game, sobrang mahal. Sinubukan ko, talo pre. Combat system medyo malabo kasi yung naglalag din, that's another thing. And then yung pagko-customize ng mga costume, parang hindi nagbago, pero yung stats nandun pa rin. Pero yung sinusot na lang for their character, wala. Parang walang changes pa rin. Pero yung stats nandun na. Ayun. I see. Pero yung sa Unity pala, speaking of Unity, may doon, di ba? Diba may dagdag na bayad doon? Per download? Kasi yung sa... yung 20 cents. Yung 20 cents, diba? Ayun, so lahat ng devs na siguro for sure gustong kumita ng ganyang kalaki. Per download. Hindi mo per download. So kung 50 million downloads yan, tapos may 20 cents, times mo yan, ganun yung kita nila. Sana all. Yun lang naman yung sa Unity na player. Okay, so that's for our weekly news.
Okay, saan na tayo? Main topics na tayo, pre. Main topics na. Main topics na tayo, pre. Yes. So, etong first question natin is galing kay ano to? Kanino Marv's galing? the Great, no? Yun, no? Kay Marv's the Great dito sa viewer ko. What will you say to your 18-year-old self? Parang kung sakaling bumalik ako dyan sa pagiging 18 years old ako. Hello, Bo. Yeah, at sa yay napansin ako. Yung lumang ikaw. Oo nga eh. Parang nag-flashback lang yung nangyari sa 18 years old ako eh. Carefree ka nung time na yun eh. Parang you can do whatever you want eh. Tapos nakakalabas ka pa, malaya ka pa sa maraming bagay. 8 years old. Ano pa lang ako nun, papunta pa lang akong college niyan. Bata ka pa nun, pero may karanasan ka na sa panliligaw. Pero kung madadaanan ko yun, kasi medyo miserable ang high school ko nun. Miserable ang high school ko nun, pre. Nung 18 years old ako nun, pre. Pero nung padating na ako ng college, sumaya ako bigla, pre. Ayun talaga, nung college ako, I can do whatever I want. Pwede ka mag-cut, walang pakialam ng professor sa'yo, ganyan. Pero kailangan mo pa rin mag-aaral, kailangan mo pa rin mapagtapos, syempre, para makakuha ka ng degree and at the same time ng stable na trabaho. Or kung ano mo yung gagawin mo. Kung babalikan ko, yung kakasabi ko yung 18 years old na sarili ko is, sa kakasabi ko, sasabihin ko, uy, kumusta ka na? Ano yung sitwasyon mo dyan? Kung ano man yung gagawin mo, pagtanda mo, huwag mong gagawin sa akin to, ha? Yung pinagdaanan ka, huwag mong gagawin, ha? Baguhin mo. Ganon. Ganon. Yung naranasan ko ngayon, syempre hindi na gagawin. Yung parang parang maulit yung No, kasi sa ngayon, parang medyo wala pang nangyayari, wala pang ganap or Hindi ko kung ano yung next goal talaga eh. Yung dati, nung bata ka pa, kung ano yung pangarap mo nung bata ka pa, i-purpose mo dapat eh. Kaso merong hurdles or challenges na magaganap dun sa gitna. Something in the middle. Something you need to cross para magsumikay sa buhay. Ganyan. Siyempre, yung nangyari saan ngayon, parang, walang nangyari ah. Parang nag-iba yung landas ko. So, nag-iba ng goal. Nag-iba ng goal yung yung path ko for this age. So, ang sasabihin ko doon, ha? Pag kinausap ko ulit yung 18 years old na yan, yung 18 years old na ako, wag mong pagdadaanan yung naranasan ko sa present. Kasi parang, kung mararanasan niya yun, parang umulit lang din yung nangyari. Kailangan nang baguhin yung path na yun. So, that's what it is. What's up, Linus? I see. Diba? Thank you sa pag-share. What's up? Linus, what's up? Welcome to the stream. What's up? Yan. Yung sa'yo naman, ano yung... nang share mo. Maganda talaga. Kumbaga, kung pagdadaan ka sa age na to, magmamature ka na eh. Kumbaga, mangyayari. Medyo boring na. Kailangan may something na parang may missing eh. May missing. Meron ka na nga lahat, pero may kulang. So, kailangan may kulang pa din. May kulang pa din. Kailangan kung kausapin mo yung 8 years old na yon, kailangan maranasan niya lahat yung pinagdaanan na hindi ko pa naranasan ko for this age. Ngayon kailangan maranasan niya yung 18 years old na yon ng lahat ng pinagdaanan niya para ma-satisfy yung buhay niya. Ganun. Yes. Nice. Diba? Medyo na nakaka-relate. Kasi syempre, andito na tayo sa stage na yun. And then, lahat kasi dadaan na dito. Diba? Oo eh. Diba? Parang pagdating mo na pag-hit mo ng 30 years old. Parang parang may pressure na kasama. Yung gustong-gusto mong gawin nung bata ka pa, hindi mo na magagawa ngayon. Kasi maubusan ka ng time talaga. Hindi mo na magagawa talaga. 100% most of the time, hindi mo na siya magagawa. Not unless ipupush mo yung sarili mo almost every day para gawin mo yun. Pero parang too late na. Para makahabol. Para makahabol.
Ganun din yung nangyari sa akin. Akala ko gagana kapag gumawa ng ganito at this age. Kasi sa totoo lang, I'm already at my mid-30s na ako eh. So I am getting older. And then yung mga hindi ko man nagagawa dati, dapat ginawa ko na yun before. Before nung 8 years old pa lang ako. Dapat nagawa ko na siya ng dire-diretso. Nung kaya pa. So, yung nagano sa akin, 'di ba? Ngayon kasi parang wala na, wala. Hindi naman, meron pa rin. Pero may medyo it's either too late na or nag-iba ka ng goal eh. Or limited. Limited na yung time mo talaga for to do those things. Limited na. 'Di ba? So yun na yung masasabi ko sa mga Gulat yun. Bakit ka nagulat? Bigat bigla, sorry. Mabigat sa feeling. Kasalanan mo to, Bok. Napakabigat. Pero totoo yun. Nangyayari yun, pre. Totoo talaga. Totoo yun. Kasi lahat naman tayo makakadaan dyan. Kahit marami kang pera or marami kang ginagawa sa buhay, parang kulang pa din. There's something lacking for that, Kulang pa din. May something missing na nagpapasaya sa'yo. Or yung goal mo is natapos na. Parang ginagawa mo yung lahat. Yung ginagawa mo na lahat. And then, yung effort, pa din, yung effort, may missing dun sa effort na yun eh. May missing pa dun eh. Oo, parang, although nare-rewardan yung hard work and true. effort, pero parang kulang. Kulang pa rin eh. Pag dumating na yung isang issue or nagkaroon na ng aberration. May mishap na nangyari, yeah. Oo, bigla-biglang bumibigat yung sitwasyon na parang, ginawa ko naman yung lahat, bakit parang gano'n? Parang kulang pa din. Pero, ang advice ko lang, keep on going. Yun nga din. Push lang. Huwag ka lang susuko. Ganun na lang din. Very true, very true. Suko mo ng bataan. Yeah. Sumuko ng bataan. Sumuko na yung bataan, pre. Ganon yung nangyari, di ba? And shit happens kasi dadaan dyan. Kahit nasa trabaho ko or meron kang negosyo, for example, pagdadaanan mo yan. Yes. Kahit mag-stream ka ng games na nilalaro mo, para may kulang. Kulang ba ako sa audience? Kulang ba ako sa content? Ano ba yung kulang ko? May something, basta mayroon something dun sa gitna eh. Di ba? Yung something na effort, na nagiging effortless kung minsan. Ganon. That's what I feel. Alright. Siguro sa akin, kung mamimit ko man or makakapunta ako sa past, siguro advisean ko yung past self ko na pumili ng ng kaibigan na much better. Sa friends, yes. So, parang dati, kasi marami akong friends na na nawala. Thankful ako sa mga nag-stay pa rin na nandito pa din. Yan. Great. Yan. Kababata ko yung hotdog na yun. Hotdog! Joke lang. Sige, tuloy. Kahit, yun yung address ko sa kanya. Pumili ng mga kaibigan na hindi ka iiwan. Kumbaga, true. that match your loyalty to them. Tapos, wag nang mahalin yung college kasi nagtagal sa college. Ilang taon ka ba sa college noon bago graduate? Same lang din. 8 years, Mayor. 8 years. My God. Oh my God. At least marami kang nakilala na mga tao doon. Ang dami kong pinagdaanan for 8 years. Hindi lahat. Pero tama yung sinabi mo doon, no? Mamili ka na ng kaibigan. 4 years lang. 4 years. Yung 4 years yung parang 2 years ako nung pre-course, commerce ako na. So, pre-commerce ang tawag for first 2 years. And then yung 2 years na yun, major in entrepreneurship. Would you believe?
yung course na pinili ko, kailangan mo matuto magnegosyo. Ganyan. You need to learn how to manage your business. Ganyan. Kasi feasibility study gumawa ng negosyo. Pero sa totoo lang, hindi ko feel magnegosyo. Kahit gusto ko magnegosyo. Isa pa yun eh. Yung ano na yan, isa pa yan. Yung gusto ko magkaroon ng negosyo. Pero, yung gusto mong negosyo, hindi mo na siya magagawa talaga. 100%. Parang yung sa tanong lang, yung gusto mong negosyo, hindi mo mapupush. Oo. Kumbaga, meron kang binibigyan na ibang option na makapag-earn ng, hindi, kung anong magandang business talaga. Like foods, for example. Pagkain, kasi necessity yan eh. Yan. Sabi ni Linus dito, siguro aim high. Kasi in reality, ang hirap gumalaw pag limited ng resources. That's one. Focus lang sa goal para makakalaya at magawa lahat ng gusto. Actually, totoo yan. That's another thing. Mukhang simple, pero in reality, sobrang hirap abutin. Sa lahat kasi ng gagawin natin, kakabit yung syempre, lahat ng goals yung kailangan may money involved. Oo, may money involved na siya eh. Lumalabas, hangout, vacation. Syempre, kailangan natin mag-relax. We need to ilabas yung stress. Kailangan mo magbakasyon muna. Kailangan mo may pag-usap sa tao na close sa'yo. Family, that's one din. Pamilya. Once and so on. Kahit magstay ka sa bahay nga, hindi din libre. Yes! Kasi binabayaran mo yung tubig tsaka kuryente. Oo, bibili ka ng ano? Bibili ka ng pagkain din, of course. Pagkain, kuryente, tubig, ano pa ba? Pagkain ng aso, kasi mayroon kaming aso dito. Pinapakain din namin yan. Sobrang hirap abutin ng magagawa mo. Lahat ng gusto mo sa totoo lang. Yeah. Very true, very true. Ako, di ako makapag-negosyo ng gusto ko eh. Hindi rin. Ganda na ng sinabi ni Linus dito. Ganda na sinabi na dito. This is true also. Actually, ito rin nakaka-relate din to sa in reality. Lahat ng tao makakadaan dito. Lahat yun, aim high. Di ba? Di ba? Focus lang doon sa goal. Sabi ni Rendon Labrador, di ba? Focus ka lang sa goal. Focus ka lang sa goal. Focus ka lang sa goal. Iwan mo lahat. Iwan mo lahat. Iwanan mo lahat. Pati pamilya mo. Ay, wag naman pa. Iwanan mo, pati pamilya mo. Walang iyan. Wag naman pamilya. Yung pamilya mo naman kasi, isa lang din ang nagbigay ng ano sa'yo, ng support. Gusto mo mong iiwanan. Grabe naman yun. Grabe. Pero kung may galit ka talaga sa pamilya mo, pwede mo nang iwanan. Tsaka mo siya iwanan. Pero huwag ka magtitimpi ng galit, syempre. Wag naman. Wag naman. Ano lang tawag dito, wag mo lang pansinin yung mga yung mga wala sa sitwasyon. Na magsasabi sa'yo na pamilya mo parang ganun. Pero kung nagdudulot na sa'yo ng sobrang sakit tsaka ng sobrang stress sa buhay mo. Yeah. At wala ka lang ibang malapitan. Wala na talaga. Ay. Maybe. Just maybe. Yung doon na papasok yung iwan mo lahat, pati pamilya. Yeah. Kung meron pa nagmamahal sa'yo ng pamilya, huwag mo iwanan. Sila nagbibigay ng pagmamahal sa'yo. Siyempre, sinuportahan ka nun, di ba? Go. Huwag mo iwan. Pwede kang umalis ng bahay, pero kung mo silang... ito. Ito. Tapos pag nagwo-work ka, pag ko-compute mo, 60% to 80% ng buhay mo napupunta sa pag-work. Relate tayo dyan, pre. Dati. Yes. And for sure, hindi naman lahat tayo gusto yung trabaho na ginagawa natin. Which is true. Kasi merong tinatawag na job na mismatch after natin graduate. Merong, graduate daw sa ganitong course, pero hindi natin nakuha yung ganong trabaho. Hindi nag-match. So, wala tayong magagawa doon kundi kunin ng trabaho. Diba? Parang mapag-sustain lang ng natin, financials natin. We need to find any job nga tawag dun, hindi na desperadong tawag dun. Basta kahit anong trabaho, meron ka ng pang-sustain. Makaka-survive ka lang, at least meron ka ng ikabubuhay, di ba? Ano pa ba? And sagot mo, di ba? Meron akong sariling balls. Meron na akong sariling cojones. Yung sariling cojones. Doon mo ilalabas yung sarili mong cojones, yung malaking And for sure, hindi naman tayo... Wag sa bas ilalabas ang cojones. No. Bakit mo nilabas yung cojones mo? Bakit mo nilabas yung cojones mo?
Pasko naman eh. Pasko naman eh. Ganon. And for sure, hindi naman lahat tayo gusto ng trabaho na ginagawa natin. Kung pwede nga lang eh, wag na lang mag-work eh. 'Di ba? Gusto mag-relax na lang. Oh, at least bayad. Makaka-relax pa rin, basta relax. Pwede naman. Yung ginagawa ngayon, relax lang. Oh. Pwede naman mag-relax ka lang. Tapos, magugutom ka. Yun ang kapalit. Wala ka ng bahay. Ang drawback mo doon. Leisures ngayon, may bayad lahat. Tama siya. Homeless ka. Magiging pasaway ka sa pamilya. Uy, di mo kami pinapakain. Hobo ka, walang iya ka. Magtanim ka ng kamote dyan. Pinapatanim ka na ng gulay sa walang pagkain. Diyan na lalabas yung mga yung mga away dahil sa pera. Yes. Yung mga away sa lupa. Away sa lupa, away sa property, away sa pera, away sa bayarin. Ba yan? Lahat pala dadaan siya. Ayun, ano pa ba? Sobrang hirap talaga. Laging may kulang. May gusto ko gawin, pero hindi mo magawa, kulang din sa oras. Ito lang, true. Advice ko, no, in terms of sa ganitong topic, no, habang mas maaga pa, habang mas bata pa kayo, try to invest your money, your hard-earned money mo. Para, for example, pagdating mo 30 to 35 years old, meron kang mahuhugot na pera, pwede ka lang hindi magtrabaho. At the same time, umiikot yung pera. Umiikot yung pera mo. Kikita ka, lalagay mo, tutubo to. Kasi tutubo na yon, i-invest mo ulit, paikot-ikot lang. Hanggang sa, nagsawa ka na magtrabaho, mag-resign ka na. Wala na mag-resign. Pero, hindi lahat kayang mag-invest. No. Hindi. Which is true. Kasi merong lahat ng mga taong gustong bumalik sa trabaho, diba? Merong gusto mag-invest, merong gustong, okay, tago mo na yung pera, itutulog mo na lang. Ayun yung sinabi niya dito. Ni Linus. Ito pala na yung isa pa, kay Marbs naman. Invest on your skills. Exactly. And knowledge, invest on yourself then. Invest on yourself. Yes, you need to... Kung wala kang pera pang invest. Wala. Pwede yung skills mo lang idagdag mo dun sa... kulang sa iyong kaalaman. Bawa, kung gusto mo nang matutong mag-bake pero wala kang pera, manood ka sa YouTube. There's a way. Okay, pumunta ka sa mga bakery. Punta ka sa bakery, magpatura sa mga panadero doon if malakas ang loob mo. Ganun. O kaya tanong mo sa nagtitinda, paano mo gumagawin tong pandesal na to? Examples lang yan if how to find, to gain knowledge on how to make para maging madiskarte ba sa ibang bagay. Other than dun sa degree na nakuha mo or sa ibang bagay na natutunan mo, kailangan mo rin mag-adapt. Street smarts ang parang may turing dyan. Yung natutunan mo rin sa labas, i-adapt mo rin. Di ba? Doon ka rin mag-invest sa labas, isa sa lahat ng... Tingin ko, sa akin, mas maganda yun kung meron kang street smart. Alam mo kung paano makipagkapwa-tao sa mga nandyan sa labas. Yeah, true. Or nandun sa mga katrabaho mo. Kasi, yan yung magliligtas at magbibigay sa'yo ng kaalaman towards pagiging employee. Yan, street smart, pakikipagkapwa-tao. Kapwa-tao. Kasi, ano ka makiyama? As of now, yung kinukuha nilang mga yung mga potential na applicants, hindi lang college degree, college graduate na may degree. Kahit high school graduate nakakapasok Pero may alam siya sa buhay. So may chance naman makapasok yun. So, basta madiskarte, may siyang alam dun sa trabaho na pinasukan niya. So, ganun. Eto, may sabi si Linus dito. Tapos ito sabi ni Nexus pa. True yun. Sa start kasi, pag mag-uumpisa ng career, malit lang ang salary. Entry level, that's true. Yes. Takes time bago lumobo. Kasi kung mapopromote ka talaga, dun yung time sa pwede na tayong sabihin natin na magkakaroon ng salary increase. Actually, kusa dapat ibibigay yan if masipag ka talaga, 100%. If they are. Pero sa totoo lang, kahit promoted ka na dun sa trabaho mo, ganun pa rin yung sahod mo. As yung salary mo dun as compare mo dun sa entry na workers.
So medyo nakakadismaya. Merong ganun na ganung companies na na-promote ka na pero ang sahod nila sa'yo, same pa rin dun sa entry level. Ganun pa rin. Same pa rin. Oo. Ayun, not unless mayaman ka na to begin with. Mayaman ka to begin with. Di ba? Yan. That is also yun yung true. sinasabi natin na leverage. Leverage ang tawag doon. Lumakas sa yaman. Ayos yung Kung maayos ang pamamalakad ng iyong pamilya mo. Meron din akong pagdating sa financial. Meron din ako isa pang tip sa mga kabataang viewers natin diyan. Shoutout kayo sa mga Gen Z. What's up? Yan, what's up? Yan. Millennials, especially millennials pala. Starting na kayo sa career nyo. Don't be loyal to your company. That's number one. Wag kayong tatagal. After 2 years, tumalon kayo ng tumalon. Tumalon kayo sa ibang company after 2 years. 2 years, talon ulit sa kabila. Mag-a-apply kayo sa ibang company. Pataas na pataas yung value ng sahod nyo. Kasi ang babayaran nila yung experience mo. And then, ang suggested, sabi sa akin ng kapatid ko, ang suggested na increase sa salary mo pag mag-a-apply ka, I mean yung expected salary mo during interview, is at least 60% salary rate mo. Dapat. So, ayan. Ganun dapat. Binigyan na namin kayo ng tips sa ganda-ganda ng tips. Diskarte na lang yan mga Gen Z or millennials. O yung mga hindi na namin kayang gawin. Kasi sa totoo lang, at this age, hindi na namin kaya yun. Pero nag-apply pa rin ako ng trabaho. Hindi ko lang sinasabi sa buong to. Pero, hindi ko sinasabi. Apply pa rin ng apply. As long as familiar ka dun sa trabaho na pinasukan mo. Ganon. Pero yung pagbago pa lang sa trabaho mo, mukhang too late na. Para sa akin, it's too late. Pero if you're willing to learn naman, papasuhan ka pa rin naman. Wala namang problema yun. Basta if you have if you're willing to go back to your previous jobs na hindi mo na nagustuhan dati, pero mo siyang balikan. Pero yun nga lang, back to zero ka. Back to zero ka talaga. Back to zero, but you are willing to learn from these experiences dati na hindi mo na nagamit before. If you know what I mean. Diba? And, Yes. And then kung magiging loyal kayo sa sa company nyo, walang tatagal dyan. Walang tatagal talaga, but compensated kayo. Compensated yan. So pa yan. Fairly compensated, no? Yung tipong Tito Ivan, thanks for the follow. Yung mga leaves nyo, wala na silang ang tawag dito. Kunyari, nagli-live ka, wala nang tatawag sa'yo about... Wala na talaga. Yung boundaries mo. At the same time, hindi ka i-overwork kung ano lang yung trabaho mo. Yan na. Then, walang toxicity. Walang toxicity na magaganap. Doon pero pwedeng maging loyal. And then, merong... Anong tawag doon? Pag nagre-retire, ano yung funds doon? Retirement pay. Retirement plan. Kung meron sila nun, good for you magstay ka na doon sa company na yun. Pero sa lahat ng pinasuha kong mga companies, walang compensation na retirement. Tapos yung parang may ibang tawag doon. Basta pag matanda ka na. Maliban sa retirement, meron pang tawag Meron pa ibang tawag doon what do you call this? Hindi mortgage kasi ang mortgage sa bahay or property. Sa bahay. Mortgage yun sa property. Ano yun? Pension. Kung may pension yung company, nag-offer yung company sa'yo. May pension. Kung may pension nag-offer yung company, huwag ka na mag-resign. At least magbibigay sila. Hindi na ako magre-reklamo dun. Tiisin mo na lang kung anong meron sila. Mag-request ka. Mag-request ka, pwede. Pwede yun. Isa lang masasabi ko dun. Kung meron kang pension, meron kang retirement plan, then yung benefits kompleto for many years na nagtatrabaho ka dun sa company na yun. Isa lang talaga masasabi ko dun. Sana all. Sana all. Nasa yun na yung lahat. Samantala yung mga pinapauso ng mga companies, di ako binibigyan ng ganun. Wala pre.
Except for the other benefits like SSS, pag-ibig, which is very common. Pero yung mga mandatory yun. Pero kung ba retirement, pension, wala silang ino-offer. Tayo pa yung magbabayad. Tayo pa magbabayad, pre. Tayo pa. Lugi. Hindi sila nagbibigay. Pero kung sila din magbabayad, okay lang. At least they are giving, kahit malaking company yan. You're gonna stay talaga, di ba? 100%. Oo. Mag-resign ka man or mag-retire ka man, at least mayroon ka pa rin makukuha from them. So, di ba? Tapos loyal ka doon. Di ba? Makaka-stay ka. Oo. Yun. So, pero, syempre, always weigh in your options. Maraming options dyan. Oo. Meron pa tayong sasabihin. Yung health nyo ha, yung kalusugan nyo rin ha, pagka yung kalusugan, pre, that's the number one. Bago yung retirement and yung pension na sinasabi natin. Yung kalusugan natin, that is your number one priority. If hindi na kailangan ng kalusugan mo, yung katawan mo, hindi na kaya dun sa stress ng trabaho mo, umalis ka na. Umalis ka na sa yung hindi naman totally umalis. Resign naman. Pero natin sabihin mag-resign ka na. Ganun. Kasi hindi na kaya, di ba? O kaya mag-leave ka. Magbakasyon ka muna for ilang araw. Diba? Pahinga ka muna. Tapos pagbalik mo, tabak na naman ang trabaho. No? Stress. Pero ready ka na bumalik. Ganun talaga Pero ganun talaga. Pero health is... Napagbakasyon ka. Health is wealth pa rin na wag yung isasagad yung trabaho kasi hindi kahit porket nag-overtime ka tapos na yung trabaho mo, hindi pa tuloy-tuloy yung trabaho mo. Parang due process pa rin yan. Almost everyday ginagawa mo siya. Same task pa rin pero kahit mag-take ka ng overtime, ganun pa rin yung ginagawa mo. And yung pay mo is almost the same. Hindi pa rin magbabago yung pay na yun. Pwede ka pa rin mag-resign. Kahit hindi ka mag-OT, basta tama yung binabayar nila sa'yo. Kahit binabayaran nila sa'yo, kahit hindi ka mag-OT, okay lang. Hindi ka naman pipigilan. Diba? Kahit hindi kami HR, walang pipigil sa'yo, wala kaming pakialam sa feelings mo. Ay, joke lang. Joke lang. Joke lang naman yung sa feelings. Ay, may natamaan ba? Hindi naman feelings. Yung health mo kasi, syempre, yung kalusugan mo, ayoko magkaroon ng pagko-collapse ng Madali mag-collapse sa trabaho. Ano ba? Ano to? Sabi ni... Ay, grabe siya. Kung, for example, di ba, working hard ka, maganda performance mo sa company, pero nagkasakit ka. Yun. Kaya kanilang palitan agad within the day or bukas. Hindi pwede. Actually, bawal sa HR yan. Bawal magsisante ng tao na may sakit. Di ba kung naka-leave, maayos or naka-leave. For example lang. For example lang. Kuwari, hindi ka na fit to work. Yeah. Pwede ka na Kulang ka ng 2 binti. Yun talaga. Kaya kanilang palitan. Yun. Tapos ang sabi ni Marbs the Great, yung mental health. Isa pa yan, mental health. Mental health din. That's another thing. Hindi lang physical, mental health pa. Psychological pa nga. Pwede natin sabihin na psychological. Psychological madalas. Madali kang mabaliw sa dami ng trabaho. Pahinga rin. Sige, ano sabi ng matanda? Pray lang. Pray lang. Nagdadasal. Parang sinabi na ni Alma Moreno na dasal-dasalan lang po. Ang sabi ni your Tito Ivan. Yeah, ang sabi ni Tito Ivan, totoo, in the business industry, know your worth and what do you need in terms of growth. Don't settle for less. Kahit i-gaslight ka pa dyan na kung di dahil sa amin wala ka. Actually, totoo to. Kung di dahil sa amin wala kang experience. What? Nayayabangan ka. Minsan may nayayabangan ako sa ganyan na. Tapos ano pa? Magsasettle ka ba sa mas pababa yung kuha mo instead of gaining more experience? Syempre, hindi. Don't be scared to take risk and find new opportunities. Ganda ng topic. Find new opportunities. Oo naman. Hanap na ng ibang ways for that. Subtopic na nga siya actually. Pero, diba? Subtopic pero ginawa nating... Tama. Pero tama pa rin naman. Tama naman. Diba? Connected din sa number 1. Mayor na, yung quote and quote na kung di dahil sa amin wala kang experience. Nangyayari yun. Parang utang ulob mo pa. Yeah. Now,
na ikaw na walang experience dun sa work. Oo. Parang, kumbaga, pasalamat ka ganyan. Parang may konting yabang. Napansin ko parang may konting yabang. Dinadown ka pa. Dinedegrade ka pa ng mga kasama mo, di ba? Dinedegrade ka pa, niyayabangan ka pa. Hindi naman. Sheesh. Di ba? Nakakasat din ng ulo. Madalas pa nga kung sino pa yung mga may experience, sila pa yung pasaway sa sa trabaho. In terms of trabaho. Kumbaga, puro bago. Pag natuto na. Natuto na. Hindi yung puro dada ka ng dada, tapos after nun, pinagalitan ka pa. Napagalitan ka pa nga kasi, ganyan yung ginagawa mo, ganyan, eche bureche. Parang daming ganyan sa, sa mga companies na, ng dede tao. Teka. Chill? Sino doon? Na-promote lang, kala mo. Na-promote lang. Oo. Yappy bonus. Teka. Tungkol ba sa work yung topic? Sorry, late. Hindi. Pero di naman lahat. Hindi naman. Ilag tayo. Teka. May clear ako dito. Teka. Tatago ako kay Clee. Doon ako. Sa likod ako. Sa likod ako. Sabi ni Claypat. Si Claypat. Anong sabi ni Claypat? Sana all may Clay. Wala Saan ito Mayor? Siguro. Kilala mo si diba? Kilala mo si... Sabi sa... ano sabi? Eto muna. Yung sa Monster Hunter, sasabihin ko sa... sige, sabi muna. Yung display, si Valcana. Sa likod ko pa rin Kasama yung mga SLP. Nandito pa rin. Yung pre-order ng Monster Hunter. Yung sa Iceborne. Let's go, the best Monster Hunter franchise. Second to Freedom. Anyway, sabi ni Claypat sa viewers ko, balance dapat yung work sa social life. Learn to enjoy, mga brother. Yes. Naman. Advice. Naman. Yung dapat yung environment mo, balance lang. Kaya, chillax. Makisama ka na ba? Makisama ka naman. Diba? Makisama ka naman. Si Velcana. Diba? Ito pa lang yung figure na meron ako for MH. Code Red 04. Tungkol ba sa work yun, topic? Sorry, late. Medyo, pero subtopic lang naman. Pero, connected yan sa number 1. Yung first topic namin is, kung dadaanan mo, sasabihin mo to your old self, yun yung anong sasabihin mo doon. Bigla nag-connect sa work. Pero totoo yun. Kasi yung mga tips and tricks din yun. Kung anong sasabihin ko doon. Yun. Wag mong gagawin nung pag umabot na tayo sa ganitong age. Yung something na missing in between those years or yung age na yun, kailangan nang gawin. Yun yung wala sa amin sa present. Na kailangan gawin 18 years. Sa pag 18 years old na siya. Or should I say, 17 years ago. Yun. Yun yung in-advise namin. Basically, regret. Ganon. Regrets talaga Sobra. Yung akala yung regret doon, may nakikita kang chicks, tapos iniiwanan ka rin. Hindi ka ano yung maging diskarte mo. Pero, palis na tayo doon sa topic, wag na natin pag-usapan na, joke lang. Next topic na lang yan, yung mga relationships and some. Maganda next episode na yan. Next episode yan, sama natin si Claypat. Si Claypat yan. Mabilis tong tropang to. Ay, yun, go. Ayan si Claypat, puro pamasahin ng kabataan. Yun, no? Ayan. Sana all nag-iipon ng pangpamasahe. Tapos meron na siyang pamasahe, meron ng kotse, nakaipon. Massage. Massage na kasama si Clay. Ay, mali. Good siyan. Kasama si Clipper. Okay. Ayun, so... May dadagdag pa tayo sa, Mayor? Sasabihin dun sa number 1? Topic? I think yun na yun binigay natin dun sa number 1. That's our number 1. Additions ka pa? I think no more. Wala na akong sasabihin. Okay, sige. Etong number 2, that's number 1. Check na tayo sa number 1. Check. Okay. Yes. Sa number 2, ito medyo political to
ito medyo political yung number 2 natin eh. If you will be the President of the Philippines, ayan, ano ang unang ipapatupad mo na batas? Medyo ano to Yeah. Medyo legislative yung legislative or you'll be the first president. You'll be the president of the Philippines. Anong una ipapatupad mo na batas? I think si Bonflix ang mauuna sa ating tirada natin. Titirahin na ni Brother Bonflix yan. Yan. I think muna natin yung viewers natin. Yun. Ask natin yung mga viewers, ang naging presidente. Yan. Ano ang una yung papatupad na batas? Kasi sa akin, ang una kong ipapatupad na batas is probably sa kalsada. No? Ihiwalay ang mga kotse, type 1, type 2, type 3 na mga kotse, no? Truck, bus, hindi pala bus, public transport, no? Paghiwalay-hiwalay sila, and then pagsamahin yung bike tsaka motorcycle lane, bicycle lane pagsamahin, pero yung design niya is basta nakahiwalay, tapos merong sidewalk, tapos actually, project pala to, no? Project yan. It's project yan, pre. Project pala yun, no? Project yun. Pero ang magiging batas. Actually, yung magiging yung age of consent. Ay, actually, yung mga 18, taasan, hindi pa, yung 18 years old, hindi pa nagmamature ng konti, Hindi pa mature dun, pero malapit na dun. Age of consent sa pag-iinom ba yan? Or lang sila nakahanging na ganyan. As in, naka-floating. Yung 18 years old dapat. Sigarilyo. Lahat ng vices, sigarilyo. License. Driver's license. Tapos, inom. Alak. Tag dito. Alak. Ano pa ba yung mga kailangan ng age of consent? Alak. Government IDs. Government shits. No? Mga yung elections elections. Sa pagboto. Boto, yan. 18 years old dapat. Currently. 21 para currently. Yung sa akin naman yun, tatasan natin to 21 para may idea na sila kung paano dun sa real world, kumbaga, sa corporate world, kung paano talaga gumagana or paano maandar. Kasi sa 18, hindi naman sa pagbebelitel ng ating mga kabataan. Yeah. Medyo bubut pa eh. After independence na, wala nangyari. Tutoy pa, no? Tutoy. Diba? Tutoy. At least in 21 years, alam na nila kung paano gumagana yung tax, paano kaltasin sa mga sahod nila, paano gumagana yung mga politiko natin, diba? Ganun ba? Although, yun lang sa akin. Yeah. Ito sabi ito na naman, ang ganda ng topic. Ito yung sabi ni Tito Ivan, free healthcare. Mahal kasi ng paggamot ngayon ni. Tsaka education for all. Yes. Free education. Very important. Yes. Not just PhilHealth, dapat lahat may karapatang mapag-aral at makapagpagamot ng libre. Naman. Ganda na ng sinabi na dito. Dapat yung papagamot, kahit galing, ganda, diba? Maganda yung sagot niya dito. Ganda. Free for all dapat yan, dapat diba? Lahat ng lahat. Hindi yung parang lahat, kahit indigenous people or basta by social classes, diba? Lahat makapag-aral, kahit mahirap, may chance makapag-aral. Lahat makapag-aral, at least natututo sila. Kahit indigenous peoples. Basta Philippine citizen ka. Basta Pinoy ka, makapag-aral ka ng ng libre. Goods yan. Di ba? Makapag-aral, makapagpagamot ka kahit homeless ka. Yun, di ba? Goods yan. Akala, libre yung paggamot. Yan. Sige, tuloy. Oo. Libreng paggamot yan kahit simple sakit. Tama yung Bibigyan pa ng libreng gamot niyan, pre. Free medicine na Kung may meron kang sakit, doon kung meron kang Isang banig agad yun. Alam ba kung meron kang
Meron kang kidney problem, libreng dialysis. Oh. Hindi na kahit mahal yung dialysis no? Basta ginawang libre. Sagot na ng gobyerno yung dialysis. Oh. Libre dialysis check-up, libre session. Ganda diba? Nung ano niya. Diba? Maganda dito sinabi niya. Ganda sagot. Pero yung tama din sinabi mo, Bray, yung idadagdag lang ko yung sa'yo daw. Yung sa sinasabi mong yung mga sasakyan, dapat yung bike lane hindi na tinanggal eh. May mali din yung gobyerno dyan eh. Yung sa bike lane, dapat hindi nila tinanggal. Pati yung... Actually, nandiyan pa. Nandiyan pa rin, pero... pero sabi ng nasa balita, hindi pa... balak na rin i-implement na tanggalin na rin lahat ng mga bike lanes. Sabi. Ayun ang sabi. Tatanggalin na daw. Ang naman. Oo, pero mali din eh. Diyan na dumadaan yung motor. O, baka may mamatay. O, diba? Medyo delicate yan. Lalo pag ma-traffic. Oo. Kung bike lane lang. Kung kotse lang. Ihiwalay nga talaga. Di-divide mo talaga. Kotse lang. Kotse lang. O kung bus lang pwede doon. Wala nang ibang bawa. May ambulance. Maliban kung may mga emergency na sasakyan like ambulance, for example, yan. Mag-giveaway ka talaga. Oo. Giveaway. Yung mga pang-government, government. Police, bumbero, saka ambulansya. Kasi meron chance na may namamatay sa ambulance pa lang kasi ma-traffic. Hindi nag-giveaway yung mga tao doon. Traffic na, di ba? Okay, so ako kung gagawa ako ng batas, I think malabo na yung yung sa bigas eh. Malabo na yung pag-increase ng bigas eh. Pati yung gasolina. Kung para ipababain nila yung presyo yung Kasi malabo na yun. Yung presyo? Yung presyo. Gawing 20 pesos yung bigas, I think mahirap siya isa batas eh. Malabo. Not unless, kung yung isa sa batas ko to, X yun. Awit yun. X yun. Pero kung gagawa ko ng batas na related dyan, kailangan talaga meron ng electric na sasakyan or gawin nilang hybrid yung mga sasakyan. Like, kung wala kang gas, pwedeng electric. Kung wala kang electric, pwede kang magpagas. Or, pwede kang magpalagay ng, let's say, LPG. LPG, instead of regular gasoline, LPG yung palagay mo. Pero common na yung LPG eh. Electric talaga eh. Electric tsaka, dapat eh. Hybrid yung makina mo. Ganun. Yun yung isa sa batas ko dun. Kung ganun yung mangyayari. Tama naman. O yung makina nun, dapat electric or pwedeng gas. Ang problema lang dito, wala pa nagpapatayo ng mga Tesla na may mga nagcha-charge ng kotse na naka-electric. Wala pa dito. Charge. Konti pa lang? Konti pa lang. Pero kung isa sa batas yun, dapat sa batas nila. Meron na dito sa amin. Oo. Tapos, sa tingin ko, phase out na dapat lahat mga jeepney. So, they need to upgrade all of their jeepneys into mas better na jeepney. Parang, yung nakikita ko sa daan, yung mga parang bus na minibus, yan yung parang jeep nila. Gawing aircon. Mga minibus? Na minibus. Gawing aircon. Oo. Ito, sabi ni Supreme Code Red, for me siguro mental health. Nauso naman meron na. Meron din. Ito. Mental health care para sa mga tao depressed at iba pa, isa sa batas ko yan. Maraming nababaliw. Very, very true. Maraming nababaliw. Maraming nasisiraan ng... Nakabisita ka na ba, Mayor, sa mga I've never tried. Yung utol ko. Nakabisita ka na sa mga mental hospital? Hindi pa, actually. Pero yung utol ko nakadaan na dun. Si utol. Kasi yung utol ko kasi doktor. So, syempre, dun siya parang nag-OGT siya dun. Kasi parang hindi siya na okay. Parang napabayaan na ng natin, government. Yung funds and diba? Yung mga mental hospital natin, kako. Parang napapabayaan na. Kasi parang, alam mo yun, dapat meron silang budget for improvisation ng mismong facility, tapos yung mga tao, pati yung mga pagkain nila. Although,
yun nga, probably mga private yung medyo yun. magaganda. Pero yung pagdating sa pang-public na dapat libre and nagagamit ng maayos or pag-i-stay na maayos ng mga pasyente, parang wala na. Pinapabayaan sila ganun. Yun lang sa akin kasi tag dito parang walang bigay pansin ba? Kailangan na lang bigyan ng pansin talaga. If I'm wrong, mga moments. Pero dapat merong recognition or attention yung mga yan. Sa mental health care. May attention dapat din. Hindi pala mental health care yun. Mental hospital pala. Sorry. Mental hospital. Pero still, kailangan may attention pa rin yung mga patients nandun sa sa hospital na yun. Sa Mandaluyong, for example. Kailangan may attention yan, di pwedeng iwanan ng basta-basta. Pag naiwanan na yun, nakakalimutan na siya. Sa mga viewers ko, walang sumasagot ko. Sagot ko. Meron yan, antay lang. Magkaiba pala. Magkaiba. Correct. Magkaiba pala yung tsaka Iba. Psychologist, psychiatrist, magkaiba yung dalawang yun. Two different things. Yan. Meron pa isa sa batas, pero nakalimutan ko na-blanco ako dun. Ano pa? Isip din ako Brainstorm. Okay. Brainstorm. Ganda ng mga comment natin dito Brainstorm. Ganda na ng topic Teka. Medyo naglo-loading pa Oo, gagi. Loading. Nahiya ako sa... loading ako. Nahiya ako sa... consent ko. Age of consent. Totoo yun. Itaasan nila yung age of consent to 21. At least, mas lilagay nila yung 21 kaysa sa 18. Yung 18 parang medyo hilaw pa sa mga ganyan. Ano pa ba yung gusto? Isa sa batas ko yan. Kung may isa sa batas ako, nangutak ko ano yung isa sa batas ko Kung no littering law, malabo na yun kasi yung mga disiplina ng mga Pinoy, wala Well, not all of them. May iba. May mga iba din na pasaway talaga. Ano pa ba? Yung presyo ng bilhin, malabo na yung sa batas yan kasi yung presyo ng mga yung inflation, wala na tayong control dyan. Kahit sa ibang bansa, meron na yan. Since the pandemic, meron ng inflation na nagaganap. Kahit hindi lang dito 100%. Meron na yan sa US, meron na sa UK, meron na. Basta marami. Kasi since the pandemic, sige. Hindi, kayo muna, Mayor. Sorry. Kasi pero, madami kasing countries na tinamaan ng inflation din Hindi lang Pilipinas. One of them is US. Kasi naghanap sila ng ibang way para litan yung... Alam mo yung portion ng Toblerone, diba? Yung usual ng shape ng Toblerone. Meron nang dinagdag sila ng space para na magtitipid sila sa ingredients. Ang tawag doon, shrinkflation. Same price, pero yung product mismo, costing sila, nagbawas sila ng isang katiting na part para mabenta yung kanilang product. Lumit nga yung portion, pero yung presyo mas ganun pa rin para mabili na yung ganun yung product. Ganun. Shrinkflation ang tawag doon. So, damay-damay sa inflation yung mga hindi lang tayo. US, Japan, ayun. Ano Twitch account ba ni Sir sa right para ma-follow? Sino na sa right? Si Bonclicks. Ito. Si Bonclicks, ito. Gusto mo yung natin? Bonclicks. Shoutout natin si Bonclicks. Ayan. Ito. Live din yan sa Yun. Sa Twitch din yan. Sa kabila. Tapos, ayan. SO na lang natin. Nasagot yung yung viewers ko. Meron na. Education system, magkaroon ng reform. Baguhin nila yung spoon-fed system at yung hierarchy system. Yes. Pwede. Maganda. Kumbaga, yun. Thanks sa pag-follow. Sorry. Thanks sa pag-follow. Education system talaga, still. Your Tito
Your Tito Tito Von Ivan, yun. Sa Your Tito Tito Ivan. Ivan, thank you sa Your Tito pag-follow. Ivan. Yan. 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 Tapos, ano to? Magkaroon ng reform, baguhin nila yung spoon-fed system at yung Oh, high system. yung Yan. hindi maiwa-iwanan kasi. Hindi pwedeng iwanan eh. So, kailangan talaga pa rin ng guidance pa rin from their superiors na, oy, dapat ganito yung gawin mo ha. Tapos ganito gawin mo ha. Tapos after ng ilang years, aanuin ka pa rin. Alam mo, parang susubuan ka pa rin. Wait, no. Di ba? Pero ito, yung sa education system na gusto siguro ni Marbs, ito ata yung hindi na, hindi na implement ata ito before, diba? Wala nang top 1, top 2. Wala na. Tapos, pantay-pantay na yung, diba? Oo. Wala nang, wala nang pataasan system. Excel yung bata. Kung saan nag-excel yung bata, dun siya ilalagay. For example, yung batang to magaling sa arts and crafts. Yung isa sa poetry. Yung isa athletic. Doon na nila ilalagay yun kaysa like, kumbaga hindi, yung math, parang hindi na, magiging lang siya, minor subject na hindi kailangan pag-focusan ng panahon ng bata. Instead, mag-focus yung bata doon sa hilig niya. Like, kung gusto niya music, sa UP yan, pag-aralin ng thank you ulit sa pag-follow. Welcome mga hotdog. Welcome sa hotdog. Galing kayo ni. Saka na rin tunay na hotdog. Hotdog. Yan na yung bago mong tawag sa mga viewers mo, hotdog. Meron ka ng tawag sa mga viewers mo, hotdog. Yun yung gusto ni Marbs, no? Galing. Hotdog. Tapos kay hotdog talaga. Kay Claypat, ito. Galing sa government siguro ang isa sa batas ang yung eto, basahin ko to. For me, galing sa government, sa government, ang isa sa batas ko, yung i-public lahat ng budget and yung salary is ilabas, dahil ako lang. Lahat ng budget and gastos ng mga pinagamitan. Yung salary, ilabas nyo na. Ilabas ng yan, ng government. Tama nga naman yan. Labas nyo na. Baka naman. Para malaman namin kung naging corrupt yung mayor niyo. Ganyan. Para maging transparent. Tama nga naman. Para maging transparent. Goods yan. Kasi, parang narinig ko ata kanina to, the people should know where their taxes are going. Yes. Tama. Oo. Saan napupunta yung tax natin? Don't tell me nasa confidential funds yan. Ay, sorry. Kaninong funds ay confidential nga, di ba? Ops, dili tayo doon. Dapat lang talaga. Tama. Dili tayo mag-top doon, pero kailangan malaman ng taong bayan kung saan napupunta ang binabayad na buwis. Kasi hindi tinatago. Bayad tayo ng bayad ng buwis, tapos saan napupunta? Sa bulsa ng mga diba? Mga buhaya. Hindi na ako magbabanggit, ha? Hindi ka na sasabihin ko sino. Diba? Dili na lang ako magsabi, diba? Kayo, babayaran nyo ako para gumawa ng ganito. Yan. Tapos ako, gagawin ko sa binayad mo sa akin, lalagay ko sa bulsa ko. Yan, diba? Wala. Nagche-check lang din ako. Ayan. Medyo naglalagata yung stream mo. Paano sila nakakatulog ng mahimbing? Oo nga eh. Kaya Mayor, dadalhin ko hanggang sa next life yung nagpauso ng confidential funds. Sakting yan, parang humiram lang ng pera tapos di mo alam kung kailan babayaran. Buisit. Totoo, dadalhin ko hanggang sa next life yan. Hanggang next timeline na yan, yung nagpauso ng confidential funds. Next timeline na, tago mo na lang yung confidential funds na yan, tapos gastusin mo lang sa tama yan. Yung sa yung ano pa ba? Yung sa global warming, malabo na yun. Para sa akin. Medyo malabo. Paano malabo? Malabo na ma-implement na ililinisin mo yung buong lilinisin mo yung buong Ilog Pasig. For example. Pero, long process yun. Hindi ko pwede sa batas yun. We cannot. Ano ba? Proyekto yun eh. Project yun eh.
Hindi siya Saka, hindi siya batas eh. Depende sa tao. Depende rin sa tao. Mayor. Depende sa tao. Kung lilinisin nga natin, pero yung mga tao, tuloy-tuloy pa rin yung pagtapon or pagbaboy dun sa mismong ilog na yun. Wala rin. Sayang. Wala rin. Bubuksan ko lang si mama ng pinto. Ay, sige. Alright. Yun. Konting lang. Commercial break. Joke lang. Ayun eh. If you want to follow, Bonclicks pala, naka-live din yan sa kabila So I will gonna post it. Ikipipin ko na lang. Ayan. Naka-live din yan sa sa Twitch yan ngayon. Ayan to. Katabi ko ngayon. Naka-live din simultaneous na naka-live yung ito na, dito na ako. Sorry. Ayan. Oy, welcome back, bro. Welcome back. Ayan. So before we do anything yan, naka-promote na yung link mo sa channel ko. Ipin ko din. Paano ko ipin to? Type mo lang yung yung sa akin din to. Tingnan. Let me check. Yung to. yan, tapos yan, ganyan lang. Pero gawin mo siyang manual, yung pin. Manual mo. Yeah, manual mo. Yan. So yan. Yan, so saan ba tayo? Bros, yan. Mga hotdog. Hotdog. Follow nyo rin si Mayor. Yan. Follow nyo rin si Mayor and then writer, streamer din siya. Yappy Ballers. Ako na bahala dyan, mamaya. Ako na. Mamaya. Yung paano pa niyang nakasulang dyan. Okay. Uy, I think meron sasabihin si Tito Ivan dito. Meron pa. And to think na they acted childish when confronted on where the confidential funds will go. Humiram ka ng ganun kalaking pera para sa office of the vice president. O nga naman. Para saan nga ba? Shoota, gawa ba sa pagkain yung opisina na yun at magbe-benefit ba dyan ang taong bayan? Parang di naman nag-grade 2 yung naka-green. Ay, naka-green! Naka-green joke. Biglang red tag. Ay, oo nga. Hindi ko na babanggitin kung sino, pero kilala naman natin lahat yan. Pero ang labo kasi itong fans na to. Sa totoo lang, di pa nag-check ng balita dito. Narinig ko lang. Sa news about that one. This one. Hiram ka ng ganyang kalaking pera. Pero para saan? Yung confidential funds. Isip bata nga pagdating sa mga ganitong funds Hindi talaga ba manggitin kung ano? Hindi talaga yun. Ang labo yung ulo yung sobra. Yes. Nagpatupad. Sobrang nito. Teka, may tanong si Supreme Code Red. Bakit tawag mo sa viewer mo hotdog? Ask ko lang, sir. Ay! Sana. Pangalan kasi ng pusa ko, hotdog. Yan, no? Uy. Si hotdog. So, hotdog. And then, si hotdog. Yan pala ang pangalan yung pusa. Hotdog. So, yun. Wala akong maisip na tawag Akala ko may ibang name siya. Anong magandang tawag. So, yun, hotdog. Ayoko naman natawagin din kayo ng ice or yung mga in general, gano'n. Maganda, unique. Ayan. Ang cute. Gusto ko to. Ay, gusto daw yung pangalan. Yun, let's go. Ang cute daw yung pangalan ng pusa. Pag nanganak siguro yung isa. Hotdog number 2. Ay, hindi. Ay, pag-iway ng pusa, sali ako dyan. Yung merong hotdog number 2. O kaya ang bawal. O kaya ipangalan mo dun sa pangalak na na pusa is hindi hotdog. Ipangalan mo sausage. Vienna sausage. Okay, sausage ipangalan mo dun, pwede. Sausage naman, no? Sausage or si Frankfurter. Pero dalawa lang. Frankfurt. Ay, ang haba yun. Hindi. Frankfurt. Sausage na lang talaga. Hotdog. Teka. Sorry. May pasalubong kasi si Ermat na hotdog. Oy!
Hotdog. Peng hotdog. And, ito dito. Yung ganun. and, Halika na. ayan. Hotdog. Akin na yung pasalubong na hotdog. Ito, yung pusa. Isa pang hotdog. Hindi. Oh, hindi. Ketchup mustard. Parehas. Ito, Ayan. hotdog. Hotdog. Yun, sige, tuloy tayo. Wait, continue. Um, Sabi ni Tito Ivan, sa ganitong gobyerno, mapapasabi ka na lang talaga ng bounce na ako, Lods. Pwede na mag-bounce, pre. Tara, migrate. Bounce tayo sa kabilang bansa, pre. Kaya, kung lang ako, magmamigrate ako. Kung magmamigrate ako, gagawin ko na dapat to. Yung mga OFW. Ako, kung magmamigrate ako, pupunta ako ng Japan. Tahimik dun. Kahit mga Yakuza nandun, magmamigrate ako dun. Okay. Japan. Wag sa Korea. Medyo toxic sa Korea. Hindi, pero pwede rin ako sa Korea daw. Para tahimik din. Iba yung Iba yung buhay sa Korea, iba yung buhay sa Japan. Pwede rin. Saranghe. Saranghe. Chungmal saranghe. Juma, saranghe. Isa pa, Mayor. Saranghe. Isa pa yung Juma. Isa pang bansa na sana pwede mag-migrate, Singapore pa rin. Singapore. Actually, hindi Singapore. Pwedeng Canada. Kasi sa Canada kasi parang parang US din kasi. Tsaka it's open to everyone ng Canada kasi. Kahit sinong nationality na nasa Canada, welcome sila sa'yo. Pinoy ka man, Japanese, Indian, they appreciate you sa Canada. Sobra. So, kailangan pa rin ng na Oo. Opo. Asawa ni Opa. Para ang sarap ng angles na overload bigla. Sabi ni Claypat, parang ang sarap ng angles na overload bigla. Tara kasing Angel's Burger dito sa ay, putik. Angel's Burger, Mayor. Hotdog. ilang overload yan? 2 piraso. Tapos sabi ni Supreme Code, kasi migrate siguro gusto ko sa Japan or Canada. Naman. Gusto ko sa Japan. Japan or Canada talaga ang pinaka-safe para sa akin. Hindi US US pwede if meron kang kakilala doon. Tsaka mas malaking kitaan sa US. Ang problema lang doon, kailangan mong magko-commit ka talaga doon. If you want to work there, you need to have a car at marunong mag-drive talaga. Pero okay doon sa okay sa US din. May kapatid ako doon. Yung bunso kong kapatid, na doon? Psychiatrist doon. Psychiatrist na. So, malaking kitaan sa US. 100%. Well, baka doon din ako magbakasyon soon. Kung magkikita kami ng utol ka doon. Kami ni Kuya. Yan. Pero kung magmamigrate ako, hindi sa US. Sa akin naman, siguro, Japan din. Sa Japan, dahil tahimik din. Sa Japan, tapos, hindi, sa Japan kasi gusto kong bumili ng ganda. Ako kung dadaan ako ng Japan, pre. Saka Sweden. As needed. Desperation needs for the Gundam. Ako kasi kung dadaan ako ng Japan, if I will go to Japan kasi, cards ang habol ko doon. Or kahit figures, hindi. Pero susubukan ko mag-maid cafe doon, pre. Maid cafe. Tapos babalikan ko yung Osaka. Akihabara, gusto ko bumalik dun eh. Nakakamiss ko bumalik dun. Akihabara. Nung pumunta ako ng Japan ng 2012. Sana all nakapag-Japan. Mahal nga na yung pamasahe, papunta pabalik. 80K per head. Sagot ng pharmaceutical company na nakuha ng mom ko before. 2014 na tayo. 2014. Sinulit na kami nung Japan for 1 week. Hindi magkano na ngayon? Mahal na ngayon yun. Ewan ko kung mahal pa rin or same price pa rin. Pero mga nagtaas yun, for sure. Ilang taon na rin yun. Ilan years na rin. Tagal na rin. 2012. 2012 pa. 2012 pa. 11 years. 11 years. Tagal pa. Gusto ko nga bumalik para magbakasyon on my own. Hindi ako magtutour kayo doon. More on, gusto ko mag-explore sa Tokyo.
Yan. Yung Ghost War, pasyal. Ghost War Tokyo, parang ganun. Pero hindi, magagawin ko doon, pupunta ko ng Disneyland, so babalikan ko yun. Yung mga theme park doon. Sa Osaka, merong Universal Studios, meron. Disney Sea. Universal Studios, yes. Meron. Di syempre, isasama mo kami doon as a viewers. Oo naman. For the content. Live ka ba down? Oo naman. Yeah. For the content. Nandito ako sa Japan. Nasa airport ako, pre. Nasa airport ako, content. Ano to? Vacation stream. Ano to? IRL stream to. Just chatting pero nasa labas. Pwede. May ganong category. May ganong category, pre. They have. Ato sabi, si Linus. Yung technician. Ano doon? IRL siya? Si Tech Tourist. Streamer yon. Yun, Tech Tourist. Si Tech Tourist. Streamer yon, pero IRL yun. Everyday nag-i-stream yun. Lahat ng events na pinupuntahan sa Pilipinas, napupuntahan niya. Naka-stream sa Twitch. Lahat pinupuntahan niya. Lahat ng events na nasa Pilipinas, yun na pinocontent. Shit. Oo. Sabi ni Linus dito, habang naghanap ako ng new job, trivia, how much should you earn monthly para maging relax yung life mo? Magandang tanong to. This is a very good question then. Not too much pero sakto lang thoughts. Ako, sa totoo lang, if gusto mong mabuhay talaga ng hindi kailangan hindi kailangan sakto. Kahit sumobra ng konti, okay lang. Basta meron kang spare na panggasa sa health mo, for example. Importante yung health So, kailangan meron kang may tatago na sobra. Kasi kung kukulangin ka talaga, parang nakafocus na lang talaga sa health mo yung gastos mo Not unless kung magharap ka ng work na stable na mataas yung pasahod nila sa'yo, doon ka talaga sa papasahod ng sobra. At doon ka pa masaya. Doon ka lilipat. Ganun. How much should you earn monthly para maging relax yung buhay mo? Depende. 60% ng mo. 60% yung income mo, di ba? 60%. Ayun. 60% lang. Sorry. Not all. Naghahanap naman siya ng new job. So, yung expected salary mo, taasan mo for 60%. Nang kung anong mo ngayon. Anong salary mo. Actually, nung nagharap din ako nung di ka naman magtatrabaho ng ganun din. Same. Experience ang babay. Ako kasi, nag-apply ako ng trabaho. I applied for a job. Siguro, daily expenses mo, kontrolin mo. Sige. Nag-late? Yun nga, medyo pwede mo i-reset yung Discord tapos balik So parang nag-ano sa akin. Ewan ko. Yung camera mo kasi medyo na-delay yung mic. Kumbaga hindi no? Kumbaga hindi nag-sync yung dalawa. Parang ganun. Or mahina lang din yung signal ko rin. Ayun, hina na signal mo rin. Muna mag-ano. Oo. Ayun, so para sa akin, tama lang din siguro. Actually, kahit sumobra, basta siya yung sinabi ni Bonflix dito na 60% daw na earn mo compare mo dun sa dati mong trabaho. Yun yung kukunin mong trabaho. Tama mo sinabi mo, diba? Yung parang 60% ng usual na pasahod mo, yung dagdag, yun yung kukunin mong trabaho talaga. Ayan. 60% or 50%, 50 to 60% ng sobra. Yun yung kukunin mong sahod or salary na in-offer nila sa'yo. Ganun. Ako kasi nung nag-apply ako ng trabaho, kahit same lang yung pasahod, basta masaya ka, doon yung kukunin ko. Pero ngayon kasi nag-apply ako ng work, kailangan mas mataas na. Pero at this age mukhang it's too late. Ewan kung it's considered it's too late, pero may chance pa. Kung makakuha pa ako ng trabaho. Or mas okay, magnegosyo na lang. May chance pa. Or mas okay, apply lang ng apply. Or, pag wala ka pa rin mahanap na trabaho, di magano ka na lang dun. Magnegosyo ka na lang dun. That's another way. Business na lang. Pwede rin content create. Kung magka-content creator ka. Maputol kita, no? Yeah, go. Yeah.
Oo. Safe Tapos, talaga. in terms of figures, no, siguro Hmm. magiging relax ang buhay mo. Hmm. Mga, dito sa Pinas? Sa Pinas Hmm. siguro mga 100K yan. 100K monthly. 100K, goods na yun. Relax na relax buhay mo dyan. Sobra. 100K Pwede, per month. minimum 80K. 80K Oh, minimum. Yan. yan. Mm. Kaya kung yung trabaho mo, IT. Basta yun nga, kontrolin mo yung expenses mo. Oh. Like, for example, kung magkakape ka hanggat maaari, Huwag ka mag-Starbucks. no. Sa Pinas lang yung sa Pinas. Yung makakatotohanan. Yan. Huwag ka mag-Starbucks. Yung huwag ka mag-Starbucks. 3-in-1. Tapos, ayan. Depende kasi. Di ko alam yung ano niya, tag ito, mayor, yung trabaho niya. Oo. Yung field niya, hindi natin alam. So, Hindi rin, bigay din ng figure eh. No. So, ayun. Pwede 80. Depende rin siguro. Depende sa trabaho niya kasi. Hindi natin ma-explain kung magkano exactly yung pwede natin sabihin na figures. Kasi mahirap eh. Sa atin kasi lower. Lower than that eh. Kasi hindi naman tayo dumaan sa ganong promotion. Parang ganun din. Oh, may pusa. Uy. May pusa. Sino yan? Sino yan? Uy, si Scyther. Ano naman to? Dogo naman. Anong pangalan? Sylvion. Parang ano yun. Uy, Scyther meron? Si Scyther. In general lang naman, as a citizen ba ng Pinas? Ayun. Fix na yung 80K to ganun yung price. Ganun yung pasahod. 70 to 80. Yan yung normal. Or yan yung minimum. Pero ang maximum niyan siguro 100. Fix na yun eh. Fix na yung 100K para sa akin. If maganda yung trabaho mo. Kasi nakadepende. Nakadepende talaga. Nakadepende kung ano eh. Kasi minsan pag tumataas yung salary ng tao, tumataas din yung expenses. True. Yun din. Pero sa totoo lang in reality. Lahat ng lalabas na pera sa'yo. In reality, kontrolin mo. Kontrolin mo na talaga. Try as much as you can na magbawas. Pero in reality, hindi tumataas yung sahod natin base sa inflation rate. So, mas tumataas yung presyo ng mga bilihin as compared mo dun sa mga sahod natin. Stagnant pa rin yung sahod natin. Not gonna lie. Regardless of the position.